أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala afdalis salati wa atammi taslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narito pa rin tayo ngayon mga kapatid sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin sa mana ng ama at ina at lolo at ang lola. Kasi hindi po natin natapos kahapon dahil medyo nahirapan po yung iba. So alhamdulillah, kahit papaano kahapon ay naiintindihan naman po ng karamihan. At bago po ang lahat, maraming salamat po ulit sa patuloy na dumadagdag sa mga nag-sponsor sa atin sa pagbibigay ng premyo sa mga makaka-perfect po sa Faraid pagkatapos po nito. At yung mga gusto mag-sponsor po, pwede po sila mag-message sa akin. At yung premium po, pwede po nilang direkta po na ipadala na lang po sa mananalo po. So kahit hindi na po kailangan na idaan pa sa akin. Kasi 500 load ang premium sa 20 na unang makaka-perfect sa ibibigay natin na exam dito po sa Faraid. So yung mag-i-sponsor, dalawa o isa o kahit ilan ang kanyang bibigyang premyo, so pwede niyang idirekta na lang po doon sa mag-uusap na lang po kami. Ngayon ay bilang pagpapatuloy, nakita niyo po actually nagkamali po ako ng pagsulat. Hindi po 4th day, pang-5 araw na po natin ngayon sa Faraid. At bilang review, itutuloy po natin muna, re-reviewin muna natin ang tinalakay natin kahapon tungkol po sa mana ng ama at ang ina. Then pasok na po tayo sa lolo at ang lola. Papasok tayo sa lolo at ang lola kasi may konting pagkakaiba po ang mana ng ama at ang ina. So, then lolo at ang lola. So, bilang review, ang mana ng ina na talakay natin kahapon, ito ay review lamang para po sa mga iba na gustong ma-review ulit yung kanilang mana. Ang mana ng ina ay 1-6 sa kondisyon na yung namatay ay mayroon siyang anak. Okay, review lang po na magmamana. O kaya ay mayroon siyang apo na magmamana. So magmamana po ang ina ng 1-6 kapag kami magmamana dito. Halimbawa, mayroon ditong bint. So ang mana ng bint dito mga kapatid ay 1/2. So dahil mayroong anak yung namatay na magmamana, so automatic po bibigyan po natin ng ina ng 1/6. Okay? So ngayon, pangalawang kondisyon, o kaya kung walang anak, kung halimbawa, walang bint, halimbawa, patay na rin to. So, mayroon ditong ibon. Halimbawa, pero patay na rin po yung ibon. Patay na rin po yan. Pero mayroon po siyang anak. Ibig sabihin, apo nung namatay. So, halimbawa, mayroon ditong bint. So, apo na po yan. Okay? So, yung bint dito, tatanggap din po ng 1/2. Bint to ibon kasi wala po siyang kasama. Wala pong buhay sa taas niya. So, 1/2 din po sa kanya. So, mananatiling 1/6 din po ang mamanahin ng ina nung namatay. Ngayon, kung wala naman dito, walang buhay na anak, wala rin buhay na apo, so pangalawang sisilipin natin ang kanyang kapatid. Kung mayroon ba siyang dalawang kapatid. Kapag mayroon siyang dalawang kapatid na magmamana, sa kondisyon po magmamana, kasi kapag po hindi po magmamana, hindi po apektado ang kanyang mana. So, halimbawa magmamana po yung dalawang kapatid na yan, ang kapatid dito, lalaki man o babae, hindi po natin titingnan yon. Basta may dalawang kapatid na magmamana, ang mana ng ina 1/6. 1/6 po ang ibibigay natin sa kanya. Kung may isang kapatid lang, halimbawa isang kapatid lang, tapos
halimbawa, isang kapatid lang ang magmamana, so hindi dalawang kapatid, so hindi po pasok doon ang tinutukoy natin. Kinakailangan dalawang kapatid pataas po. Ngayon, ito po ang sisilipin natin. Kahit saan po dito na mayroon, magiging 1/6 ang mana ng ina. May dalawang kapatid, o kaya ay may anak o apo ang namatay na magmamana, 1/6 ang mana ng ina. Ngayon, magmamana ang ina naman ng 1/3, ang kanyang mamanahin, magmamana siya ng 1/3, kapag yung namatay, walang anak, walang apo na magmamana, at wala ring dalawang kapatid. So, 1/3 po ang kanyang mamanahin. So, kahit na may isang kapatid dito, halimbawa isa lang po ang kapatid na magmamana. So, walang problema, 1/3 pa rin kasi isa lang naman. Kinakailangan kasi dalawa bago mabawasan ang kanyang mana. So, 1/3 ang kanyang mana. Bakit? Kasi walang dalawang kapatid na magmamana. So, inshallah, review lang po yan. Sana po naunawaan na mabuti yung mana ng ina. So, bigyan natin ng konting konting halimbawa. Bigyan natin ng konting halimbawa. Halimbawa, mayroong bint, and then mayroong So, ang bint dito 1/2, so ang dito 1/6. Bakit 1/6? Kasi mayroong anak yung namatay. So, 1/6 po sa kanya. Okay? So, burahin naman natin. Halimbawa, may even. So, apo sa tuhod. Napakalayo na po. Apo sa tuhod. And then, may So, pag may so automatic po, ang dito 1/6. Bakit? Kasi may apo yung namatay na magmamana. So, dito, ang kung is asaba. Sa kanya po yung matitira. Pagkatapos po, makuha ng ang kanyang 1/6 sa mana. Okay? So, 1/6 po. Bakit? Kasi may apo yung namatay na magmamana. Ngayon, kung halimbawa, mayroong may at saka halimbawa lang po yan kasi hindi pa naman tayo dumating sa kapatid eh. Mayroong yung dito magmamana siya ng 1/3. Bakit? Kasi isa lang po yung kapatid ng namatay. So 1/3 po ang kanyang mana. Pero kung halimbawa may dalawang kapatid yung namatay, tapos itong dalawang kapatid na ito halimbawa ay magmamana, so ang mana po ng nanay dito 1/6 po. 1/6 ang kanyang mana. Bakit? Kasi yung dalawang kapatid dito nagmana. So, 1/6 ang mana nung ina. Okay? Halimbawa, kung nanay lang halimbawa, nanay, o sabihin natin ibnu bint. Apo po ito. Apo na galing sa babae. Siyempre, napag-aralan po natin na ang apo na galing sa babae, hindi po siya magmamana. Oo, apo siya, pero hindi siya magmamana. So, magkano ang mana ng ina dito? Ang mana ng ina dyan ay 1/3 pa rin. Hindi naman naapektuhan kasi hindi po siya yung kabilang sa magiging dahilan na mababawasan ang mana ng ina. So, 1/3 pa rin ang mana ng ina kasi yung apo dito ay galing sa anak na babae. So, wala pong problema dyan. Hindi po ito magmamana. So, kabilang lang po siya sa tinatawag natin na dawil arham. Hindi po sila yung kabilang sa mga magmamana. Paano kung mag-isa lang ng ina? Kung mag-isa lang ng ina, so automatic bigyan natin sa kanya ang 1/3. Okay? Ibibigay natin sa kanya ang 1/3. So ngayon, inshallah malinaw po yung binanggit po natin. So dagdag pa, halimbawa bint at saka bintu ibn. Okay? So, magkano po yung dito? Automatic po, bigyan po natin ng kasi mayroon pong anak yung namatay o apo ang namatay dito na magmamana. So, magkano po yung bint dito? 1/2. So, yung bintu ibn dito is 1/6. Tama po? Tatalakay na po natin yan. 1/6 po ang kanyang mamanahin para makumplito po ang 2/3. 1/6 po ang kanyang mamanahin para po makumplito ang 2/3. So, ang nanay mananatiling 1/6. Pero, kung wala itong dalawa, so automatic ang mana ng nanay dito ay 1/3. Okay, so yan po ang halimbawa sa mana ng ina. So ngayon, dadako po tayo sa mana ng ama. Pupunta tayo sa mana ng ama. Ito po yung namatay. Actually, nagre-review pa lang tayo kasi kahapon mahaba-haba natin tinalaki ito. So, mayroon siyang ama. May ama itong namatay, okay? So, magkano yung mana ng ama? Ang mana ng ama, tandaan niyo, ang mana ng ama, magsisimula muna tayo sa 1/6. Kailan siya magmamana ng 1/6?
kagaya ng binanggit natin kahapon. Ang mana ng ama na 1/6, kapag ka ang namatay, mayroon siyang anak na lalaki. So napakasimple, ang pagkakaiba ng ina, dalawa ang basihan natin. Dalawa ang tinitingnan natin, kapatid at saka anak. Samantalang sa ama, isa lang po ang titingnan nyo. Anak lang po ang titingnan natin sa mana ng ama. So ang mana ng ama po mga kapatid, 1/6. Saan ka titingin? Anak lang po. Sa kapatid, hindi mo na titingnan ang kapatid. Okay? Hindi na po natin titingnan ang kapatid. Okay. Kalagdagang kaalaman. Bago pa tayo dumating sa kapatid. Actually, pambungad lang to para malaman nyo. Hanggat buhay ang ama, para meron na po kayong idea. Ito paunang ano na po to, pahapyaw sa inyo. Basta buhay ang ama, lahat ng kapatid, walang mana. Ganun lang kadali. Hanggat may buhay na ama ang namatay, walang mamanahin ang lahat ng kapatid nung namatay. Okay, so inshallah, malino po sa inyo ha. So actually, hindi pa tayo dumating dyan, pero kaya ko nabanggit ito kasi nakafocus po kasi ang magbabawas sa mana ng ama sa anak nung namatay pababa. Pero bakit hindi tayo nakatingin doon sa kanyang kapatid? Samantala kanina, tiningnan natin sa ina. Pero bakit sa ama, hindi natin tiningnan? Kasi bakit? Kasi hanggat buhay yan, wala namang magmamanang kapatid. Kahit sinong kapatid pa nang namatay, kapatid sa ama, kapatid sa ina, kapatid sa dalawang magulang, wala pong mamanahin ang kapatid. Bakit? Kasi buhay ang ama. Ulitin, kapag buhay ang ama, zero ang lahat ng kapatid. Kaya pag dumating sa inyo ang kapatid ng namatay, tapos may ama yung namatay, magtatanong sa inyo, Ustad, mayroon bang mana yung kapatid ng namatay? Sabihin mo sa kanila, pauwiin nyo na sila. Kasi bakit? Hindi pa sila kabilang sa mga magmamana. Maliban na lang kung bigyan nila ng sadaka. Tulong na lang. Kasi walang mamanahin dahil sa ama. Ito, napakalakas ng ama kasi nasisiro niya ang mga kapatid. Ganun din siyempre ang anak. Karagdagang kaalaman din, hindi pa tayo dumating dyan. Itong anak dito na lalaki. Hanggat buhay yan, zero din lahat ng kapatid. Basta may lalaki rin dito sa baba, zero din lahat ng kapatid. Actually, i-take note nyo na lang po. Kahit hindi pa tayo dumating, dagdag kaalaman lang po yan. Pauna lang po yan. Hindi pa tayo dumating dyan. Okay, so buburahin natin, hindi natin titingnan ang magbabawas sa mana ng ama ang kapatid kasi hindi naman siya kabilang. Okay, so kailan po magmamana ang ama ng 1/6? Magmamana po ang ama ng 1/6. Isa lang po ang sisilipin niyo mga kapatid. Sa baba lang po, ang anak lang po nang namatay. Ano pong titingnan natin? Tingnan niyo po, may anak bang lalaki ang namatay? Pag may anak na lalaki, magkano po ang mana? 1/6. Paano pag walang anak na lalaki, Ustad, pero may apo na lalaki? Iban. Saan galing yung apo na lalaki? Galing sa lalaki. Magmamana, hindi. Magmamana. Okay, magmamana. Wala yan. So, may lalaki pa rin yan. So, 1/6 pa rin ang kanyang mana. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan na mag-take note kasi para hindi po ninyo makalimutan. So, ulitin ko po. Ang mana po ng ama ay 1/6 kapag kayong namatay, mayroong anak o apo na lalaki na magmamana po. Basta may lalaki. Basta pagka nasilipan mo, huwag niyong kalimutan, pagka nasilipan nyo na yung namatay ay may anak na lalaki o kaya ay may apo na lalaki na magmamana, automatic yung ama nung namatay, kapag mayroon siyang ama, bigyan nyo lang ng 1/6. 1/6 lang po. Huwag nyo na pong dagdagan. Ganun lang po kadali. So, inshallah malinaw po. Okay? So, halimbawa, ab at saka iban. Okay? So, magkano yung mana ng ab dito? So, ang mana po ng ab dito, 1/6 lang. So, magkano yung iban? Ang mana ng iban dito, asaba. Asaba bin nafs. Diba? Natalakay po natin yan. Asaba bin nafs. So, kukunin po ng ama yung 1/6. Kanino mapupuntang matitira? Mapupunta lahat sa anak na lalaki. Okay? Paano kung ang kasama niya iban, no? Iban, apo na lalaki. Kahit na apo na lalaki yan, kahit nasa baba pa yan, asaba pa rin yan. Hindi po mababago ang mana ng ama. 1/6 pa rin. Bakit 1/6? May apo na lalaki ang namatay na magmamana. So 1/6 pa rin ang kanyang mana. Wala na pong dagdag. Hanggang 1/6 lang po. Okay? So inshallah malinaw. Paano kung may apo dito na lalaki pero hindi naman magmamana? Halimbawa may bin. Patay na po yan pero may iban. May apo dito. Hindi naman magmamana yan.
Bakit? Nakuha na po natin, di ba? Kasi galing sa anak na babae. So lahat ng apo na galing sa babae, hindi po magmamana. Kahit na apo po yan, so hindi po siya kabilang sa tinutukoy natin na magiging dahilan na tatanggap ang ama ng 1/6. Hindi po kabilang yan. Okay? So pangalawang mana. Pangalawang mana po ng ama. So dito po nalilito yung iba. Dito po nalilito yung iba. Huwag niyo kakalimutan. Tandaan niyo po yung kondisyon. 1/6 plus asaba. Ito, dito na nalilito yung iba kahapon eh. Dito nalilito, oh. Bakit nakakalimutan nyo? 1/6 plus asaba. Ibig sabihin ng 1/6 plus asaba, bigyan mo siya ng 1/6, then maghintay ka muna, then kung ano yung matitira, pag mayroong natira, ibigay mo pa sa kanya, dalawa mana niya. 1/6 muna, plus asaba. Okay, so wag niyo po kalimutan kung kailan mangyayari ito. Bibigay natin sa kanyang 1/6, then pag may natira sa mana, saan natin ibibigay pa natin sa ama. So dalawa po ang kanyang mana. So inuulit ko sa faraid, sa ilmul faraid, sa kaalaman, sa mana, sa inheritance, nag-iisa lang. Nag-iisa lang sa faraid ang magmamana na pinagsasabay niya ang dalawa. Sino yun? Yan, ab. Wala po sa faraid na kaya niyang pagsabay ng dalawa. Kukuha pa ng fard at the same time asaba pa sa oras na yun. So walang nakakagawa nun. Ito lang, yung ama lang. Inshallah malinaw po sa inyo, special lang po sa kanya yan na nagsasabay ang 1/6 at saka asaba sa mana niya. Okay. Kailan siya tatanggap ng 1/6 plus asaba? May plus pa na asaba. Okay. Ito lang silipin nyo. Kapag kayong anak nung namatay, babae lang. Ganun. Huwag nung kalimutan yan. Babae lang. Build. O kaya, alam mo, may iban dito. Patay na yung iban, siyempre. Patay na yan. May bint din dito. So, magmamana po yan. Apo. Okay? Kapag may magmamana na babae, yun lang silipin nyo, isa lang. Kapag may magmamana na anak na babae o apo na babae, basta babae lang. Babae lang. 1/6 plus asaba. Okay? 1/6 plus asaba ang mana ng ama. Anong kondisyon? Kapag may bint o may bint to iban o kaya bint. Ibig sabihin, walang lalaki dito. Walang lalaki, babae lang sila lahat. Bigyan natin ng halimbawa. Ab, bint. Okay? Magkano ang mana ng bint? 1/2. Tama po ba? So, magkano ang mana ng ab? Siyempre, 1/6 plus asaba. Bakit? Kasi babae ang anak. So, 1/6. So, tatanggapin ng bint yung kalahati. Then, yung tatay tatanggap ng 1/6. Siyempre, may matitira po dyan. Ibigay nyo pa po sa tatay yung matitira. Plus asaba. Okay. Baguhin natin. Kung may binto iban, siyempre ang binto iban tatanggap ng 1/6 para makompleto ang 2/3. Tama? Takmilatan litulusain. So magkano ang mana ng ama? 1/6 plus asaba pa rin. Bakit? Puro babae kasi. Babae ang anak, babae ang apo. So walang pagbabago. 1/6 plus asaba. Okay. Paano kung dumami ang babae? Dalawang bint. So 2/3. Tama? So, ang tatay, 1/6 plus asaba pa rin. Bakit? Puro babae. Wala pong lalaki. Huwag niyong kakalimutan yan. Okay. Paano kung binto iban? Binto iban? Anong mana ng ibinto iban? 1/2. Tama? So, sa tatay, 1/6 plus asaba pa rin. Bakit? Babae lang naman eh. Balikan natin yung kanina. Tingnan nyo para hindi kayo malito. Binto iban, and then ibno iban. Ngayon, magkano ang mana ng tatay? Bakit mababago? Tingnan nyo 1/6 na lang. Bakit 1/6? Dahil mayroong lalaki. Inshallah, hindi na po kayo malito. Dahil may lalaki. So dahil sa lalaki na yan, 1/6 na lang. Huwag kayong titingin sa babae lang. Titingnan nyo rin kung may lalaki. Pagka may lalaki, automatic 1/6 na lang. Huwag nyo na pong dagdagan. Okay? So, inshallah malinaw po sa inyo na ang mana ng tatay na 1/6 plus asaba, pag pinagsasabay niya yung dalawa, kapag kayong namatay, ang anak niya o apo niya ay babae lang. Yun lang po. Yun lang po ang dahilan
kung bakit naging 1/6 plus asaba, babae lang po dito. Paano kung may lalaki? Automatic 1/6 lang, wala na pong dagdag. Okay? So next, pangatlo. Tatlo kasi ang mana ng tatay. Umiikot sa tatlo ang mana ng tatay, yung ama nung namatay. Asaba. Yan. So ano yung asaba? Sa kanya po yung matitira sa mana. Lahat ng matitira sa mana sa kanya mapupunta. Anong kondisyon? Wala naman tayong sisilipan eh. Anak lang naman natitingnan natin dito eh. Wala siyang anak. Wala ring apo. Ito po wala lahat. Kasi yung iba, sabi ko nga kahapon nalito eh. Asaba. Walang anak, walang apo. As in wala. Halimbawa, ab lang, ab. Ano mana niya? Pag ab lang. Asaba. Sa kanya po lahat. So, balikan natin ha. Tingnan natin. Halimbawa, may namatay ang isang tao, nakaiwan siya ng at saka ab. Yan. Tingnan niyo ha. Ang nakita niyo naman, walang anak yung namatay, wala rin kapatid. Anong bibigyan natin sa kanya? 1/3. Yung tatay, magkano ibibigay natin sa kanya? Walang anak yung namatay, di ba? Walang anak na lalaki, walang apo na lalaki, walang apo na babae, walang anak na babae. So anong ibibigay natin sa kanya? Asaba. So sa kanya matitira. So ganun lang po kadali. Sa kanya ang matitira. Actually, sa faraid, hindi ko na po ginamit yung ganito. Yung ginagamit po sa faraid ng mga fraction. Pero kakailanganin din po natin yan pagdating po sa aul. Mayroon po kasing mas'ala na aul na pagka yung pera kinulang, magagamit po natin yung fraction. At ituturo ko po sa inyo yan, inshallah. Halimbawa, mana ng ina is 1/3, tapos ang tatay, baki, tama. So, ginagamit po sa faraid sa pag-aaral sa kolehiyo, mga nag-aaral po sa mga university. So, ginagamit po nila yung ganito. So, 3. So, ito po yung aslul mas'ala. So, 3. So, divide mo sa 3, din 1, kung ano matitira, 2. So, ganyan po ang sa mga libro. Ganito po ang makikita natin sa libro ng Ilmul Faraid. Pero hindi ko po ginagamit yan. Kasi gusto ko po kasi direkta na po na gagamitin na po natin sa pag-a-apply sa paghahati ng mana po sa kasalukuyan. So ulitin ko, ang mana ng tatay ay asaba kapag kayong namatay wala siyang tagapagmana. Pag kayong namatay walang tagapagmana dito sa baba, automatic po tatanggap po ang ama ng asaba, sa kanya po lahat ang matitira. Okay, so ngayon, ito review lang to kasi kahapon haba-haba kong pinaliwanag to. So bago ako magpatuloy, ngayon papasok na tayo sa lulo at saka lula. Papasok na tayo sa lulo at saka lula. So pa-comment lang po kung malinaw na po. Mayroon po ba kayong tanong? Mayroong tanong yata. Basahin ko muna yung tanong. Yung asaba po ba is... Yung asaba po siya po yung tatanggap ng matitira po. Tanong lang po, halimbawa, nagsabay yung asaba bin nafs na tatay. At asaba bil ghair naman ng mga apo na magmamana. Sino ang may karapatan na makakuha ng asaba? Brother Ismail, Imam, napakalinaw po yung binanggit ko. Sabi nyo, asaba bil ghair. Tingnan nyo ha. Diba, sabi ko, yung ab, tama. And then, merong ibn. Tama, at saka bin. So, ito po yung tinatanong ni Brother Ismail. Ibn at saka bin. So, magkano po ang mana ng ama dito, Brother Ismail? Ang mana po ng ama dito ay, magkano po ang mana ng ama? 1/6 lang. Bakit? Kasi mayroong lalaki. Asaba. So, pero asaba bil ghair itong dalawa. Kasi nagsama ang magkapatid. So, sinong tatanggap ng matitira? Ang tatanggap ng matitira ng tatay, itong dalawa. Okay? So, bilang karagdagang kaalaman, so, ang pagkakasunod-sunod po ng asaba bin nafs, ito po. Ito pang pagkakasunod-sunod ng asaba. Yung tatanggap po ng matitira sa mana, ito po ang tingnan nyo. Magsisimula tayo sa Arabic, isulat ko sa Arabic. Tapos itagalog ko na lang po. Bunuwa. Then, ito number 1 po. Then, ubuwa. Yan po number 2. Ganyan po ang ang prioridad po natin sa
pagbibigay ng matitira sa kung sino ang uunahin natin na bibigyan ng matitira. Then, umuma, hindi kayo, parang matatakpan ko. Ganito na lang siguro pataas. Unahin natin sa ano, paano ba? Pababa na lang, ganito. Bunuwa, bunuwa, pababa, susunod, ubuwa, pababa, ukuwa. Ito po yung mga asaba bin nafs. Ipapaliwanag ko inshallah. Then, umuma. Okay. Ganito pong pagkakasunod-sunod ng pagtanggap ng matitira po sa mana. So, ang bunuwa, mga kapatid, bunuwa, ang unang-unang prioridad natin na tatanggap ng matitira sa mana hanggat may buhay na anak na lalaki, pababa o apo, anak na lalaki, o kaya ay apo na, i-take note nyo lang po, hanggat meron tayong makikita na buhay na anak na lalaki o apo na lalaki, sila ang prioridad, sila ang pinakaunang tatanggap ng matitira sa mana. Sila ang pinaka number 1 na asaba. Itong sila lahat, sila yung mga tinatawag natin na asaba bin nafs. Asaba bin nafs. Ganyan po ang kanilang pagkakasunod-sunod, mga kapatid. Unang-una, bunuwa, ang prioridad, ang pinakaunang tatanggap ng matitira sa mana na number 1, ayon sa pagkakasunod-sunod, kapag kami nakita tayong anak na lalaki o apo na lalaki, automatic sa kanya mapupunta ang matitira sa mana. So, inshallah malinaw. Pangalawa, ubuwa. Ama, pataas. Ama, then, lulo. Sila, hindi pa naman tayo dumating sa lulo kung sino ba yung tinutukoy natin na lulo na magmamana. So ngayon, pangalawa, na magmamana ng asaba bin nafs yung ama. So napakadali lang, Brother Ismail, sa nagtanong. Pag nagsabay ang anak at ang ama, pag nagsabay sila na magmamana, sinong tatanggap ng matitira? Siyempre, alam na natin, ang tatanggap ng matitira, yung anak na lalaki, kasi number 1 siya. So hindi talo yung ama dito. So, hindi magiging asaba dito ang tatay. Bakit? May dapat na unahin na asaba. So, hindi siya asaba sa ngayon. Pag nagsabay ang ama, so parang ganito lang po yan. Ab at saka iban. So, sino ang asaba dito? Ang asaba dito ang iban. Ang tatay, 1/6 na lang po. Hindi po siya asaba. Bakit? Kasi may number 1, mas mataas ang antas na asaba, ang iban. So, ang ab dito, 1/6 lang. Bakit? Ganito kasi ang pagkakasunod-sunod. Okay, pag walang anak na lalaki, so ab lang. Pag walang anak na lalaki, ab lang. So dito po, asaba siya. Asaba, siya po tatanggap ng asaba. Bakit? Siya ang pangalawang prioridad ngayon sa asaba. Pinakamataas na antas ng asaba. Wala siyang kasama na lalaki na mas mataas sa kanya. So ngayon, tatanggap siya ng asaba, sa kanya yung matitira. Asaba bin nafs. Pangatlong asaba, ayon sa pagkakasunod, ukuwa, kapatid na lalaki. Ang tinutukoy dito na kapatid na lalaki, kasi ang asaba bin nafs, mga kapatid, puro lalaki po ang tinutukoy dyan. Ang asaba bin nafs ay lalaki po ang tinutukoy dyan, hindi po babae. Mayroon lang pong exemption na mayroong babae na matatawag siyang asaba. Mayroong babae na matatawag siyang asaba. Pero, inshallah, tatalakayin po natin para po hindi po malito yung mga estudyante. Mayroon pong babae na pasok din po siya sa asaba. Na wala na siyang kasama. Hindi niya kailangan ng kasama niyang kapatid para tawaging asaba bil ghair. Pero siya lang po, tatawagin na po siyang asaba. At inshallah, ipapaliwanag ko po yan, gaya po ng naipangako ko sa inyo. So, ukhuwa, kapatid na lalaki. Dito sa ukhuwa, na asaba, hindi po kabilang dito ang kapatid sa ina. Yung ukhuwa na asaba na tatanggap ng matitira sa mana, hindi po kabilang dito ang kapatid sa ina. Ang tinutukoy lang po dito na asaba bin nafs, na kapatid ay dalawa lang po. Kapatid sa ama
at kapatid sa dalawang magulang. Pero yung kapatid sa ina, mag-take note kayo, yung kapatid sa ina, kasi nag-advance tayo ngayon, yung kapatid sa ina, hindi po kabilang sa asaba bin nafs. Hindi siya tatanggap ng matitira mula sa mana. Kaya, ang kapatid sa ina, hindi kabilang sa listahan ng asaba bin nafs. So, ang tinutukoy dito na ukuha ng mga kapatid ay dalawa lang. Kapatid sa ama at kapatid sa ina at ama. Sila po ang tinutukoy sa asaba bin nafs. Natatanggap ng matitira. Ano naman ang tatanggapin ng kapatid sa ina, Ustad? Hindi pa tayo dumating. Inshallah, darating tayo dyan. Kapag ka walang kapatid sa kapatid sa ama at ina, okay, ngayon, bigyan natin ng sample. Halimbawa, ab. Okay, then akh. Yung ab dito, automatic yan, asaba yan. Sa kanya matitira sa mana, tama ba? Kasi walang mas mataas sa kanya, yung anak na lalaki. Yung akh dito, nabanggit ko sa inyo kanina na walang tatanggapin yan. At hindi rin matatawag na asaba. Dahil sa tatay, walang tatanggapin ng lahat ng kapatid. Zero ang lahat ng kapatid. Dahil sa ama. Walang mamanahin ang sino mang kapatid hanggat buhay ang ama. So, ang asaba dito ay ang tatay at ang kapatid walang mamanahin. Bakit asaba lang ang kanyang mana? Walang dagdag, walang 1/6. Kasi walang buhay na anak ang namatay na magmamana. Pang-apat na asaba, umuma. Tito. Tito ng namatay. Okay? Ibig sabihin, kapatid nung tatay nung namatay. Tito. Paano ba yun? Sa Tagalog o sa English. Tito. Sa Arabic, yung am. Kapatid ng tatay. Kabilang pa sa asaba bin nafs ang kapatid ng nanay. Hindi po sila kabilang sa hindi po kabilang sa tagapagmana o sa listahan ng magmamana ang lahat ng kapatid ng nanay. Hindi po sila kabilang. Yung khal. Yung akhwal. Hindi po kabilang sa listahan ng magmamana ang kapatid ng nanay. Sino pang kasama sa listahan ng kapatid na magmamana? Ang kapatid lang ng tatay sa kondisyon na puro lalaki. Yun lang. Kapatid ng tatay na puro lalaki. Saan niya kapatid? Kapatid sa ama at kapatid sa ama at ina lang. Yun lang. Kapatid nung tatay nung namatay. Ibig sabihin, tito nung namatay. Saan niya tito? Kapatid nung ama niya. Medyo nakakalito na kasi pag ganito na. Kapatid nung ama nung namatay, ibig sabihin ako, yung tatay ko, mayroon siyang kapatid, yung tatay ko. Yung kapatid ng tatay ko, tito ko yun, bali yung anak niya, pinsan ko siyempre, first cousin. Yung kapatid ng tatay ko, magkapatid yung magulang nung tatay ko, at saka yung tito ko, magkapatid yung magulang nila sa ama at ina, o kaya magkapatid sa ama. Sila po yung prioridad na magmamana ng asaba bin nafs. So, halimbawa, mayroong akh, kapatid sa ama, halimbawa, akh li ab. Actually, pasensya na kung nakapasok tayo, take note na lang po ninyo ito. Then, mayroong am li ab. Sinong tatanggap ng asaba bin nafs? Ito po ang tatanggap ng asaba bin nafs. Ito, wala pong tatanggapin. Kasi mas malakas to Mas malakas to, so walang tatanggapin to. Kasi mas malakas to ayon sa pagkakasunod-sunod. So pag nagsabay-sabay itong lahat, ang tatanggap ng asaba, yung anak lang. Itong ama, itong kapatid, itong tito, wala pong tatanggapin na asaba. Kasi ang prioridad, number 1 sa pinakamataas na antas, at darajal ula, sa tatanggap ng matitira, ay ang anak na lalaki o apo na lalaki. So take note nyo lang po, ganito pang pagkakasunod-sunod ng asaba bin nafs. Anak na lalaki, tatay pataas, lolo, kapatid na lalaki sa ama at magkapatid sa ama at ina at magkapatid sa magdalawang magulang o magkapatid sa ama at saka yung tito. At isa na tatalakay natin yan para hindi po kayo malito. So ito, pambungad lang po, huwag niyo po masyadong i-focusan kasi babalikan po natin yan. Okay? So papasok na po tayo sa mana ng lolo at saka lola. So dito, focus lang po kayo kasi may konting pagkakaiba po itong dalawa. May konting pagkakaiba po. Papasok tayo sa lolo at saka lola. Okay. Anong unahin natin? Ang unahin natin, lolo. Lolo muna tayo. Yung namatay, ibaba pala natin kasi para nasa taas pala ako magtuturo. Ito yung namatay. Meron siyang tatay, tama. Natalakay na po natin yung mana ng tatay.
Yung tatay, yung sa taas niya, ab. Ito yung lolo. Yung lolo dito magmamana yan. Yung lolo dyan magmamana yan. Pataas na po yan. Hanggat may buhay na lolo. Pero bihira na lang po yung ganito kahaba na marami pong lulong buhay. Ay ibig kong sabihin, o kaya ay masyadong mataas na po yung lolo sa mga edad natin ngayon. So, yung lolo dito, magmamana po yan. Magmamana yung lolo. Then, tingnan natin na, may lolo naman dito, may di ba, yung nanay. Yung nanay nung namatay. Itong nanay nung namatay, may tatay, lolo, ibig sabihin, lolo niya yan, tama? Lolo niya ito sa kanyang ina. Ito naman, lolo niya ito sa kanyang ama. Pareho bang magmamana itong dalawa? Hindi. Itong lolo dito, wala pong mana. Yung lolo dito, walang mana. Bakit? Dumaan sa babae. Lahat ng lalaki na dumaan sa babae, di ba, may mga exemption lang naman. Di ba, natalakay natin sa apo, na kapag ka-apo galing sa babae, hindi magmamana. Parang dito lang. Yung lolo na galing sa babae, wala pong mana. Yan po ay napagkasunduan ng mga ulama. Sana malinaw po. So, tanggalin nyo na po. Yung lolo, halimbawa, Abu, al-um. Sabihin natin, Ab, din Ganyan. So, yung lolo dito galing sa babae. Magmamana hindi po magmamana. Sino magmamana? Yung abul ab. Yan po ang magmamana. Okay? Bakit hindi magmamana yung lolo dito? Kasi galing sa babae. So, nanggaling sa babae, so, dito burahin nyo na po. So, isa lang po ang magmamana na lolo. Galing lang po sa ama. Yan lang po ang magmamana na lolo, ha? So, isa lang, take note nyo po yan. Ito lang po ang magmamana na lolo. Isa lang po ang magmamana na lolo. Galing lang po sa ama nung namatay ang magmamana na lolo. Yan lang po ang magmamana na lolo. Sana malinaw po. Okay. So, tingnan natin. Mayit. Then, may ab. Then, sa taas, may ab. So, ito yung magmamana na lolo. Paano ang mana ng lolo? Actually, hindi ko na po kayo pahirapan. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama sa pagkakaiba nitong dalawa. Itong lolo, yung tatay at saka lolo dito. May pagkakaiba po ayon sa ibang mga ulama itong dalawa. 'Di ba binanggit ko po sa inyo kanina na kapag kayong namatay mayroong kapatid, yung mga nagbabasa po ng libro, alam ko po yung iba, may mga background, yung iba may mga pinag-aralan. So dito po, kasi 10 days lang po yung seminar natin, yung klase natin. So dito, itong sagot ko, ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Pinili ni Sheikh bin Baz, pinili ni Sheikh Al-Uthaymin, pinili ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, pinili ng karamihan sa mga sahaba itong pananaw na ito. Na yung tatay dito, pipigilan niya magmana lahat ng kapatid. Kapag hanggat buhay ang tatay dito, hindi po magmamana lahat ng kapatid. Okay? Ganon din po ang lolo. Hindi rin po magmamana lahat ng kapatid. Pero mayroong pananaw, at wala namang problema kung i-review ninyo, basahin yung libro, na yung lolo dito ay hindi kagaya daw ng tatay. Na yung lolo dito, pwedeng magmana ang mga kapatid. Pwedeng magmana ang mga kapatid, hindi siya kagaya ng tatay. Dito yung pinapasok nilang al-mukasama. So, ibibigay dito sa lulo ang ahad, yung pinakamainam, na hindi naman siya malalamangan ng mga kapatid dito. Karagdagang kaalaman lang po ito. Pero hindi po natin kukunin yan. Huwag na po natin pahirapan ang sarili natin. Yung lulo dyan, igaya po natin sa tatay. Yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Yung lulo, kung yung tatay nga napipigilan niya, yung lulo pa kaya, magkaparehas lang naman yung dalawa na yan eh. Usul yan sila, yung usul. Sila yung usul. Sila yung pinanggalingan nung namatay. So yung lulo, kung ano yung nagagawa ng tatay, nagagawa ng ama. Pero huwag niyong kalimutan, lahat ng batas may exemption. Ang lahat ng batas mayroong exemption. Isa lang, tatalakayin po natin yan. Darating po tayo dyan. Sa kondisyon, magmamana ang lulo basta walang tatay. Kasi kung may tatay, walang mana ang lulo. Pag walang lulo, pag walang tatay, magkano ang mana ng tatay dito? Ganun pa rin. 1/6.
Pag kayong namatay, mayroong ibon. May anak na lalaki. O kaya may ibon. Walang maidadagdag sa mana. 1/6 pa rin. 1/6 lang. Parang tatay lang. Naintindihan? Okay. 1/6 plus asaba. 1/6 plus asaba. Kagaya rin kanina, binanggit ko sa inyo kanina. Kapag kami bint, o kaya may ibon dito, binto ibon. Pero ito, patay na siyempre. So, 1/6 plus asaba hanggat may bint o binto ibon. Inshallah malinaw. So, pareho ang mana nung dalawa. Maliban sa mas'ala umariyatain. Maliban sa mas'alat al-umariyatain o al-gharrawain. At insyaallah, sa mga nanonood ngayon at sa mga mag-aaral namin, ipapaliwanag ko sa inyo ang tinatawag na umariyatain o al-gharrawain, na hindi po kasama ang lolo na naa-apply ang tinatawag na umariyatain o tinatawag na al-gharrawain na nangyari po sa panahon ni Umar bin Al-Khattab. So hayaan niyo po muna na dahan-dahanin natin. So ngayon wala na kayong problema. Ang mana ng lolo ay kagaya ng mana ng ama, sa kondisyon na yung ama wala na bago po magmana si lolo. At ang lolo lamang na magmamana, saan po? Galing lang po sa ama. Yung lolo na galing sa ina, hindi po yan magmamana. Bakit? Galing sa ina. So doon pa lang sa ina, tapos na po ang lolo. Wala na pong mamanahin ng lolo dito. Okay? So paano naman pag ganito? Tingnan nga natin. Actually, hindi ko na dinitali masyado kasi kung paano po yung mana nung ama, walang pagkakaiba yung mana. Halimbawa, may ab, may dito ab, then may then may ab dito, lolo. May ab na naman dito. So dito, may namagitan na babae. May namagitan na babae doon sa lolo na yon. Magmamana yung lolo dito? Hindi magmamana. Bakit? Kasi dahil dito sa dahil sa babae na yan, na lola nung namatay, tapos nagkaroon siya ng lolo doon, magmamana ito? Hindi magmamana. Dahil dito, kasi may dumaan siya sa babae. So, sino lang po ang magmamana ng lolo? Lahat ng lolo na dumaan lang sa lalaki na puro lalaki. Bimahdil dukur. So, ama, din may ama na naman siya. Ganyan po dapat ang pagkakasunod-sunod. Kailangan wala na yan. Pag wala na yan, so tingnan naman na natin dito. Pag wala na yan, ito naman ang magmamana. Pag wala na yan, ito naman ang magmamana. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod. So una, din dito, din dito. So paano mana? Kagaya po ng mana ng ama. So inshallah, wala pong nakakalito dito. Yung kanina na pinaliwanag ko, kung napipigilan ng ama na magmana lahat ng kapatid, ganun din po ang lolo. Yun po ang kunin natin na pananaw. Para hindi na po tayo mahirapan at malito. Kasi may kahirapan po pagka kinuha po natin yung pananaw ni Zaid bin Thabit o ng ilan sa mga sahaba na ang lolo ay magkaiba sila sa ama pagdating sa mana ng mga magkakapatid. Huwag po natin kunin yun. Hindi ko sinabing huwag niyo pag-aralan, pero kunin po natin yung pinakamalapit sa tama na pinagpagbabasihan natin na pananaw ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at karamihan sa mga sahaba. Okay. So, ngayon, mayroon ba kayong tanong sa lolo? Siguro sa tingin ko wala nang kailangan itanong sa lolo kasi yung lolo parang tatay rin kung magbibigyan ng mana. Malinaw po ba mga kapatid yung mana ng lolo? Mayroon po ba kayong tanong? Pa-comment lang po ng Pa-comment lang po kung malinaw po yung lolo. Malinaw po ba yung lolo, yung mana? Pa-comment lang po mga kapatid. Okay, malinaw. Okay, alhamdulillah. Kahit isang mabasa ko lang, sa tingin ko, sapat na po yung isang magko-comment na malinaw. Okay. Ngayon, papasok tayo sa lola. Dito. Sa lola na tayo. Dito may pagkakaiba po,
May pagkakaiba ngayon ng konti sa lola at saka nanay. Kasi may mga opinion ng mga ulama dito eh. Okay. So tingnan nyo ha. Yung namatay, siyempre merong at saka merong ab. So alam na natin paano yung mana nung dalawa na yun, di ba? Natapos na po natin yan. Yan po yung unang tinalaki natin mula kahapon hanggang ngayon. Itong nanay, may nanay yan. Tama? So lola yan. Yan pong lola dito. Yung nanay, din may nanay pa. Yan po yung lola. Ito namang tatay dito, mayroong lola. Di ba? Pangalawa, mayroong pang yung tatay dito, mayroong pa siyang tatay dyan. So sana po napafollow nyo na mabuti. Huwag kayo malito ha. Sana kung, pag-isabi lang po kung ganito po ang gusto nyo pagdodraw ko. Tingnan nyo na mabuti ha. Yung tatay nung namatay, okay, sabing ito yung ina nung namatay. Tapos ito po yung ama nung namatay. Para hindi po kayo malito. So yung ama nung namatay dito, yung ama nung namatay, may dalawang magulang. May lula pa doon, then may ama pa doon. Then yung ama niya dito, mayroong pang lula doon. So tingnan niyo na mabuti. Inshallah malinaw po yung pagka-drawing ko po. Para may paliwanag ko po na mabuti. And then ano pa bang kuwan dito? Then yung ama dito, mayroon pa po siyang ab dito. Okay? Tingnan niyo ha. Yung ama dito, mayroon pang dalawang magulang siyempre. Then may lula pa dyan. Yan. Inshallah, sana nasusundan po. So dito, lang. Lang dito. Okay, so ito yung mga lola. Ang tinutukoy natin dito, bilugan ko lang po yung mga lola. Ano bang magandang ilagay ko para mas makita na mabuti? Okay, bilugan ko po yung mga lola dito na pag gusto natin talakay. Ito yung lola dyan. Yung lola dyan. At bagburahin ko na ito sa taas. Itong para po hindi kayo malito. Yung lola dyan. Tsaka yung lola dito. Tsaka yung lola. So ilan yung lola ngayon na nakikita nyo? 4 na lola. Nakakalola. Lakihan natin. Okay, sige po. Sige, burahin ko po kay baka mamaya mahirapan kayo. Kasi medyo nakakalito itong lola. Kailangan ma-master niyo to. Kasi may pagkakaiba po talaga. So, focus lang po kayo at saka mag-take note. Isulat ko, ito yung namatay. Ito po yung namatay. Siyempre yung namatay, mayroon siyang nanay. Tama, mayroon siyang, sana malinaw po yung pagkasulat. Tingnan ko nga siya kung, silipin ko nga kung malinaw nababasa ba ng mabuti. Nakikita naman pala. Okay, sige. Kikita naman. So, at saka mayroong ab yung namatay. So, tapos na po natin yung ab, di ba? Yan. So, ito yung dalawa. Itong dalawa, ito yung mga hindi makaintindi ng Arabic, ito po yung ina. Ito po yung ama. Okay? So, itong ina, mayroon siyang ina. Okay? Then, mayroon pang ina. So, ito ang lola. Dito, lola to. Ito, lola rin po yan. Kasi yung nanay niya, lola nang namatay yan. Then, itong nanay dito, lola rin po nung namatay. Okay? Ganyan po ang pagkakasunod-sunod ha. Itong tatay naman, lagyan natin dito, isulat nyo na lang po para po masundan nyo. Kahit na hindi nyo masyado makakuha dito. Kahit dyan sa papel nyo, nakalagay po, mas malino po para sa inyo. Then, merong lola. So, itong babae dito, lola rin po yan. Okay? Ito namang tatay dito, mayroon pa siyang ab. So, tapos na po natin yan. Tapos na po natin yan yung ab yan. Yan po yung lolo na magmamana. Hindi po yan ang gusto nating talakayin.
Yung ab dito, yung tatay dito, mayroon pang magulang yan na dalawa. Ay, mayroon pang nanay yan. Yan. So yan, lula rin po yan. Idodrawing ko na lang po para po hindi kayo malito. Then, meron pa pong ama yan. Siyempre, may ama rin po yan, di ba? Okay, so, bilugan ko po yung huwag niyo pong pansinin para hindi po kayo malito. Yan, huwag niyo pong pansinin yan. Yan. Then, yung tatay dito, yung tatay nito, kasi ito, lulo na yan lulo. So, lulo yan. May nanay pa po yan, om. So, lula rin po yan. So, ito, lula rin po. Kailangan kong i-drawing to kasi para malaman nyo ang pagkakaroon ng opinyon ng mga ulama dito. At kung ano yung napagkasunduan ng ating mga ulama dito. So yung binilugan ko, wag nyo na pong pansinin. Itong binilugan ko, wag nyo na pansinin yan kasi tapos na po natin talaga, lulo yan. Ang gusto kong tingnan nyo dito yung mga lula. Yung mga lula na pinakita ko po sa inyo. Pa-comment lang po, malinaw po ba yung pagkasulat ng mga lula? Ito, wag niyo pong, at saka itong binilugan ko dito, wag niyo pansinin kasi hindi po lula yan. Ina po yan. Yung lahat ng binilugan ko, wag niyo nang pansinin. Na baka yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko dito, yung mga lula lang. Malinaw po yung pagkasulat mga kapatid, bago ako magsimula. Malinaw po yung pagkasulat ko sa mga lula nang namatay. May lula yung namatay galing sa ina, may lula yung namatay galing sa tatay. Nakita niyo po yung lula nung namatay? Galing sa namatay. Pa-comment lang po kung ano malinaw po yung pagkalagay ko, yung pagkasulat ko. Yung mga lola. Nababasa po ba na mabuti yung mga lola na sinulat ko? Pa-comment lang po mga kapatid. Baka natakpan ko eh. Malinaw po yung pagkasulat ko sa mga lola? Klaro naman. Okay. So ngayon sisimulan natin yung mana ng lola. 'Di ba mga kapatid? Tinalakay natin kanina. Wag kayo sanang malito. Yung mana ng nanay dito, 'di ba? Sabi ko kanina, ang mana ng ina iikot sa 1/3 at saka 1/6. Tama ba ako? Okay? Sana focus lang. Tinalakay ko kanina na ang mana ng ina umiikot sa 1/3 at saka 1/6. Oh, tama po ba? At nung tinalakay din natin ang ama, walang pinagkaiba ang mana ng ama sa mana ng lolo. Walang pinagkaiba ang mana ng ama sa mana ng lolo. 'Di ba? Tinalakay ko. Pero ba't tumahingi sila? Pero mga kapatid, ibahin po ninyo ang lola ngayon. Sabi pong may konting pagkakaiba eh. Ibahin po ninyo ang lola. Dahil ang ina at saka magkaiba po. Ang ina at saka ang lola magkaiba po. Dahil, bakit? Dahil ang lola, ang mana lang ng lola hanggang 1/6 lang po. Yan lang po ang mana ng lola. Nakuha po? Ang mana po ng lola, 1/6 lang. Wala na pong dagdag. Hindi na po siya papasok sa 1/3. Malinaw po? 1/6 lang po. Dito lang po muna tayo ha. Kailan siya tatanggap ng 1/6? Okay. Ito po ang dahilan kung bakit siya magmamana. At unang-una, bago ko banggitin ang kanilang, kung sino yung ang kanilang 1/6, gusto ko muna malaman ninyo, sino sa mga lula na ito ang tatanggap ng mana na nakakalula? Na nakikita nyo naman, nakakalula yung dami nila. Okay, hindi ko sinabing magmamana lahat yan. Hindi naman pwede na magmamana lahat yan. May mga magmamana lang po talaga dyan. Tingnan nyo na mabuti. Ang magmamana ng lula na pinagkasunduan, mujma'un alayhi bainal ulama. Itong lula, yan. Kita nyo yung sa kaliwa ko? Yung lula na galing sa ina. Ito po na pagkasunduan po ng lahat ng ulama na ito po yung magmamana. Itong dito. Ustad, galing sa babae. Oo, galing sa babae. Napagkasunduan ng mga ulama eh. Yung lula dito, ito yung al-jaddat as-sahiha. Ito yung mga lula na na magmamana. Pataas na po yan. Sa kondisyon, kailan sila magmamana? Kailangan wala na yung ina.
Pagka wala ng ina, magmamana yung lola dito. Itong lola dito, unahin ko muna dito sa side na to, ha. Kasi ito kasi napagkasunduan eh. Huwag muna tayo dun sa hindi napagkasunduan ng mga ulama. Mamaya na po, paraiso. Mamaya na po, paraiso. Ipapaliwanag ko po ito dito. Dito po muna tayo focus. Lola po sa side sa ina po muna kayo tumingin. Yung lola, nung namatay sa side sa ina. Itong lola dito, om. Yan po na pagkasunduan po ng mga ulama na lahat yan ay nasa listahan na magmamana ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Sa kondisyon, wala na po yung ina. Okay. Sino magmamana na lola? Ito. So siya pang una. Kung buhay at buhay yan, hindi magmamana yan siyempre kasi mas mataas to. So magkano ang mana dito? Ng lola? 1/6 ang mana ng lula dito. 1/6 ang mana ng lula dito. So sana naka-follow na nasusundan po ninyo na mabuti. 1/6 po ang mana ng lula dito. Wala na po tayong titingnan. Ang titingnan na po natin yung Hindi katulad yung titingin pa sa kapatid, titingin pa sa anak. Titingnan pa natin yung anak at saka kapatid. Ang lula automatic 1/6. Wala na pong dagdag. Walang 1/3, walang 1/6. Hindi kagaya ng ina na 1/3, 1/6. Ang lula, 1/6 po. 1/6 po ang lula dito. Hindi po 1/3 ha. Dito lang po umiikot ang kanilang mana. Pagka wala yung lula dito, namatay na, ito na naman ang next. Titingnan natin, baka may buhay pa doon sa pinakataas. Okay? So 1/6 pa rin ang mamanahin niya dito. 1/6. Pataas na po yan. Pero bihira lang po siguro mangyari na napakaraming, kumbaga may lula na napakataas na. So yung lahat ng lula dito, basta magmamana po yan. Yung nasa linya na to. Okay? Ang lula na hindi magmamana, unahin ko lang po dito. Ang lola na hindi magmamana, kapag kayong yung nanay na ito, mayroon siyang tinatawag na ab. Kita nyo? And then mayroong Ito, walang mana yan. Itong lola dito, walang mana yung lola dito ha. Walang mana ang lola dito. Na dito po banda sa nanay, na dumaan pa sa ama, and then nagkaroon ng lola, hindi po magmamana ang lola dito. Hindi po magmamana ang lola sa side sa ina na kapag ganito po. Yung nanay mayroong tatay. Then yung tatay niya, ito nga hindi magmamana eh. Ito pa kaya? Diba? Binanggit natin kanina. Ito nga hindi magmamana eh. Ito pa kaya ang lola dito? So, wala na po tayong problema dito. Hindi po ito magmamana. So, ang magmamana lang dito, yung nanay niya. Then yung nanay niya, pataas na po yan. Yan po ay napagkasunduan ng mga ulama. Magkano pang mana mga kapatid? 1/6 lang po. 1/6 lang. Okay, 1/6 lang. Okay, so malinaw na po dito sa side na to. Sa kondisyon, kailangan walang buhay sa baba niya. Kasi pag may buhay, walang magmamana sa taas. Kailangan mamatay muna to. Then dito naman, kailangan mamatay muna to bago yun. Ganun po ang pagkakasunod-sunod ng mana. Malinaw po mga kapatid yung lola dito. 1/6 lang po ang mana. Pa-comment lang po kung malinaw. Okay, sapat na siguro yung sinabi ni na malinaw. Okay, papasok na po ako sa mana ng lola dito sa side ng tatay. Lola dito sa side ng tatay po. Tingnan nyo po na mabuti ha, yung lola sa side ng tatay. Yung lola galing sa side ng tatay, yung lola dito sa Ummul Ab, Ab, yung lola nung namatay sa side ng tatay, ito ay napagkasunduan yan. Muttafaq bainan fuqaha. Tama, Ruhani. Ang dito, ito po ay napagkasunduan ng mga fuqaha ng Hanafiya, ng Malikiya, ng Shafi'iyya, ng Hanabila. Sa mga nakakaalam dito nagkasundo sila na yung lula dito magmamana. Okay? Yung lula dito magmamana. Inshallah. Then
pagka may lula pa dyan na sumunod, magmamana rin po yan. Pag wala yan, pag wala itong lula dito, pag wala yung lula dito, silipin nyo po, pag may lula pa nasa kataas na lula, ito naman ang magmamana na susunod. Yung lula dyan, medyo nagsanga-sanga na. Yung lula dyan, napagkasunduan niya ng mga fukaha, ng mga maalam, mga scholar natin, na itong lula dito ay magmamana. Yung lula na galing sa ama, pag wala, tingnan nyo pa kung may lula pa doon sa taas niya. Malinaw po inshallah yung lula dito na din may nanay na naman. So itong namatay, lula niya yun at lula pa niya yun. Pag wala itong lula, silipin nyo kung may lula pa doon. Kung wala itong lula dito, ito ang susunod na magmamana na lula dito sa side ng tatay. Okay, malinaw? So ito na pagkasunduan, yung lula galing sa isang tatay lang, sa isang tatay. Napagkasunduan po ng mga ulama. Actually, ito binabanggit ko lang po para po alam nyo po yung opinion ng mga ulama natin dito kasi hindi po ito napagkasunduan. Pangalawa, na lula. Lula na galing sa dalawang tatay. Lula na galing sa dalawang tatay. Pasensya na po kung medyo malilito po kayo. Kailangan po talang ulit-ulitin. Yung lula na galing sa dalawang tatay. Yung galing sa unang tatay, nagkasundo po yung mga madhab dyan. Pero yung lula dito, tingnan nyo, yung lula naman sa dalawang tatay, din tatay niya, din tatay, yung lula doon, lolo doon, din nagkaroon ng lula dito. Itong lula dito, hindi po napagkasunduan. Pero magmamana pa rin. Yung lula dyan, bibigyan pa rin natin ng mana, kahit hindi napagkasunduan. Jumhur, karamihan, sa fukaha, magmamana yung lula dito. Yung lula dito magmamana po Di ba? May tatay, then may tatay na naman siya. Yung tatay dito, may nanay. So, lola nung namatay yun doon. So, kayo na lang pong bahala kung paano nyo po iintindihin yan. Ama. Yung lola dito, karamihan sa mga ulama, magmamana po yan. Yung lola dito, magmamana po yan. Hindi po yan napagkasunduan ng mga ulama. Pero karamihan, maliban sa Malikiya, maliban sa Al-Malikiya, kasi hindi magmamana to, kay Imam Malik. Kay Imam Malik, hindi ito magmamana. Pero karamihan, magmamana po yan. Malinaw po ba mga kapatid? Karamihan sa mga ulama, magmamana po yung lola dito. Pa-comment po kung malinaw po itong dito, yung dalawang tatay. Pero yung lola sa unang tatay, yung lola sa tatay direkta, at sa tatay direkta, ito po, wala pong problema dyan. Ang problema natin, yung lola, doon sa dalawa, ab, then nagkaroon ng lola. Karamihan pa rin sa ulama, magmamana pa rin po yan. Malinaw po ba mga kapatid? Pa-comment lang po kung malinaw itong lola dito sa tatay. Bago ko po i-detalye, mamaya pagsasamahin ko na itong dalawa. Malinaw po mga kapatid, malinaw po? Yung lola dito? Malinaw, okay. Kung si Abdul Aziz Paraiso nakaintindi, alhamdulillah. So, sigurado ako naintindihan ng marami. Okay. Susunod na lula. Tatlo na naman. Ab. Kita nyo? Ab. Kaya ko to sinusulat kasi pabawas ng pabawas ang mga ulama dito na nagpapahintulot. Pabawas ng pabawas. Dito, umalis si Imam Malik. Sabi niya, hindi magmamana. Si Imam Malik, umalis dito, hindi magmamana. Dito, pumayag si Imam Malik dito, walang problema. Pagdating dito sa dalawa, at nagkaroon ng lola, ayaw ni Imam Malik na magmana to. Pero karamihan pa rin, sa mga ulama, magmamana pa rin. Pagdating sa taas, tatlo na naman ng antas. Ab, din nagkaroon ng doon. Nabawasan na naman ng mga ulama natin. Si Imam Ahmad bin Hanbal, si Imam Malik, tanggal na siyempre, ayaw na magpumayag. Iakyat mo pa kaya? Dito naman, pagdating sa lula dito, ang nagpahintulot na lang dito ay si Imam Abu Hanifa at saka si Imam Shafi'i. Itong lula dito, magmamana pa rin. Kukunin pa rin natin ang pananaw na to. Wala pong problema. Magmamana pa rin yan. Sa mga nag-aaral sa akin ngayon, kukunin pa rin natin, magmamana pa rin yung lola doon. Yung lola doon sa pangatlong tatay, magmamana pa rin po. So, hanggang dyan na lang po. Kasi bihira na lang po naman siguro mangyari na ganito na po kahaba yung magulang nung namatay. At least mayroon na po kayong idea.
So yung mga lula na sinulat ko ngayon, at least na i-take note nyo po yung pananaw ng mga ulama. Yun lang po, karagdagang kaalaman lang po yun. So ngayon, lahat ng lula na dinrowing ko sa inyo, dito po sa side ng tatay, magmamana po lahat yan. Yung lola na yan na nakikita nyo, na pinapakita ko po sa inyo, magmamana po lahat yan. At least, naunawaan nyo po na may mga opinion po ang mga ulama dyan, ha? Hindi po yan pinagkasunduan ng mga ulama yung lahat ng lola dito sa side ng tatay. Okay, so magkano ang mana? Tingnan nyo, ha? Ang mana ng lola dito, ganun pa rin 1.6. 1.6 pa rin. Pero ito ang tanong dito. Paano kung may lola dito na magmamana? Mayroon din lola dito na magmamana. Parehong may lola. Dumami ang lola, ang nanay hindi dumadami, di ba? Pag nanay, isa lang. Pero bakit ang lola dumadami? Kaya nga, sabi ko nga, medyo may kalituhan ngayon. Ang lola at saka ang nanay. Kasi ang nanay, isa lang ang nanay. Di ba? Isa lang po ang nanay. Pero, ang lola, dumadami ang lola. Dumadami ang lola ngayon. So ngayon, ang mana po ng lola, 1.6 lang. Ang mana ng lola. So, titingnan natin ngayon ang kanilang mana. Paano kung ang lolang buhay ay ganito kadami? 2. Tingnan natin. May buhay na lola dito. Buhay to. Yung lola dito buhay. Okay? So bilugan ko ng para malaman nyo yung buhay na lola. Ito lola dito. Maganda na dito. Yung lola dito buhay, lagyan natin ng green. Buhay ang lola dito. Siyempre sa condition wala na pong ina. Wala na po yung ina. Then yung lola dito buhay rin po yung lola. So magkapantay po sila ng antas, di ba? Pantay sila ng antas. Okay. Pantay bakit? Kasi yung lola dito galing sa namatay, magkapareho ng antas. Bakit? After nung tatay. Magkapareho ng antas. Yung lola naman dito, after nung nanay. So magkapareho ng antas. Bakit? Sa unang antas na lola. Yung lola at saka lola. So dalawang lola ngayon na buhay. Dalawang lola na buhay. Lola dito at saka lola dito. Take note. Take note. Paano kung buhay yung tatay dito? Paano kung buhay ang tatay dito at buhay din ng lola? At buhay din ng lola dito? Okay, kukunin natin ang tamang pananaw ng mga ulama. Ang lola na ito na galing sa tatay, hindi na po magmamana hanggat buhay ang tatay. Hanggat buhay ang tatay na to, hindi po magmamana yung lola dyan. Okay? Sulat niyo po. Pag buhay ang tatay, hindi po magmamana ang lola dyan. Yung lola dito magmamana kahit buhay ang tatay. Oo, magmamana to. Sana po, hindi po kayo malito. Sana. Yung lola dito magmamana kahit buhay ang tatay. Kasi yung lola hindi galing sa side niya. Sino yung lola na hindi magmamana? Yung lola dito sa kanyang ama. Hindi po magmamana kasi buhay ang ama eh. So magkano ang mana ng ama? Halimbawa natin, sulat natin ha. Okay, ito po. Ab. Then, Muab. So, ang Muab, ito po ang tinutukoy ko dito. Muab. Buhay po. Then, Muom. Nakita nyo? Magkano ang mana ng Ab dito? Ang mana po ng Ab dito, Asaba. Asaba bin Nafs. Sa kanya po lahat ang matitira. Tama? Yung Muab, hindi po magmamana. Bakit? Kasi ang tatay niya buhay. Okay, buhay ang tatay. Pero itong nanay dito, buhay naman ang tatay. Oo, pero hindi sa side niya. Hindi po sa side ng tatay. So, ang dito magmamana po ng 1.6. Malinaw po mga kapatid? 1.6 po ang mamanahin ng Muom dito, 1.6. Yung tatay po, Asaba bin Nafs. Yung Muab dito, hindi po magmamana kasi lula po niya sa tatay niyang buhay. Malinaw po mga kapatid, yung halimbawa na sinulat ko. Yung Muab, hindi po magmamana kasi buhay yung tatay. Yung tatay po magmamana ng Asaba. Bakit Asaba? Bakit po sa kanya lahat yung matitira? Kasi wala pong anumang anak ang namatay na magmamana o apo. Wala pong magmamana na anak o apo. So Asaba po, kagaya po na binanggit natin kanina. So yung Muab, yung lola dito sa side ng tatay, wala pong mana. Bakit buhay ang tatay? Magmamana po. Bakit? Hindi po sa side ng tatay ang
Pangalawa, wala pong buhay na nanay. Okay, so 1/6 po. Malinaw po mga kapatid, malinaw po. Malinaw po yung halimbawa. Pa-comment lang po. Mas maganda sigurado po akong na nasusundan po. Malinaw po yung yung sinabi ko. Dito. Pa-comment lang po mga kapatid. Kung naintindihan po ninyo yung yung mana ng lula. Pa-comment lang po kung naintindihan niyo po. Malinaw. Okay. So dahil buhay ang tatay, hindi po nagmana yung lula. Okay, tingnan niyo Paano kung wala yung tatay? Paano kung wala yung tatay? Paano kung wala yung tatay? Ito na mga kapatid, ito na. Take note lang kayo, take note lang. Kasi medyo pahirap na. Paano kung yung tatay wala? At yung lula dito buhay. So ganito po, di ba? Om. Then, Om. Ab. So parehong lula, pero wala yung tatay, di ba? So wala yung tatay. So paano yung mana nitong dalawa? Pareho na po sila magmamana ng 1/6. Paghahatian nila po yung 1/6. Malinaw po? Mga kapatid, yung dalawang lula, hati sila sa 1/6. Yung dalawang lula, hati po sila sa 1/6. Nakuha po mga kapatid? Yung dalawang lula, hati na po sila sa 1/6. Basta wala pong ina at walang ama. So dalawang lola tatanggap ng 1/6, maghahati na po sila dyan sa 1/6. Malinaw po mga kapatid? Yung dalawang lola na to, hati sila sa 1/6. Hindi po 1/6 bawat isa, hindi po 1/6 bawat isa. Maghahati po sila sa 1/6. Nasundan po ba? Nasundan? Okay. Paano kung may buhay ng ina? May buhay ng ina. Paano? Magmamana pa ba yung lula dito? Yung parehong lula? Itong dalawang lula, walang mana po. Yung dalawang lula na yun, walang mana. Sino magmamana? 1/3. Kuha po? 1/3 po ang mana. Yung lulang dalawa, walang mana po. Kasi buhay ang ina. Hanggat buhay ang ina, walang lulang tatanggap ng mana. Hanggat buhay ang ina, walang lula na tatanggap ng mana. Pero, pag tatay, may lulang tatanggap. Kita niyo pagkakaiba. Pag may tatay na buhay, pwede makatanggap ang lula sa side sa ina. Pero hanggat buhay ang ina, walang lulang tatanggap ng mana. Walang lola na tatanggap ng mana hanggat may nanay na buhay. Okay, so next. Sa lola. Kunin natin yun. Yung lola dito. 1, 2, 3. Om. Ab. Then, tatlo. Kukunin natin to. Om. So, pantay sila, di ba? Pantay ng antas. Magkapantay sila. So, pareho po silang tatanggap ng 1/6. Pareho pong tatanggap ng 1/6. Okay, parehong tatanggap ng 1/6 itong dalawang lola. Hati po sila sa 1/6. Okay. So, ngayon, paano pag ganito? Parehong mga lola, parehong mga lola. Pero mas mataas yung isang lola. Halimbawa, Om. Then, doon sa kabila, Om. Ab. Mas mataas to. So, sinong tatanggap ng 1/6? Ito ang tatanggap ng 1/6. Ito, hindi tatanggap. Bakit? Mas mataas yung lola dito. Mas mataas ang antas ng lola dito kaysa sa lola na to. Yung lola dito hindi tatanggap. Mayroong opinyon ng mga ulama, mayroong opinyon ng mga ulama dito. Pero mas mainam, huwag na natin kukunin. Ang kunin pa rin natin yung mas mataas ang antas. Halimbawa, mayroong
Om, ganyan. Then, ab, ay, om mo, ab. Kita nyo? Mayroon sa ating mga ulama ang nagsabi na parehong 1/6 itong dalawa. Parehong 1/6 itong dalawa. Pero hindi natin kukunin to, Hindi natin kukunin. Ang kukunin natin, sino pa rin ang pinakamalapit sa namatay, para hindi na po tayo malito. Mahirap naman po yung ganyan, yung kukunin pa natin yung mga opinion ng mga ulama sa mga bagay na to. Kasi wala na po tayong time para ipaliwanag pa po yan. So, ang sino bang mataas ang antas, yun po ang prioridad natin sa pagtanggap ng mana ng 1/6. So, inshallah, malinaw po ang mana ng lola at saka ng lolo. Okay? Sana po naunawaan po na mabuti ang mana ng lolo at saka ng lola. Okay. So, sana nasundan po ninyo yung tinalaki ko ngayon. So, ngayon, ano ang pagkakaiba na napansin natin sa lolo at saka lola? Anong pagkakaiba ng lola at saka ng nanay? Ang nanay, dalawa ang mana niya, 1/3 at saka 1/6. 1/3 at saka 1/6. Samantalang ang lola, ang mana 1/6 lang. Ang mana ng lola 1/6 lang. Yan po ang pagkakaiba ng nanay saka lolo at saka nanay at saka ng lola. Yan po ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng nanay at saka lola, ang nanay 1/3 at saka 1/6 ang kanyang tatanggapin na mana. Ang lola 1/6 lang po ang kanyang mamanahin. Pag dumami sila, 1/6 lang paghahatian po nila. Ang nanay, wala siyang kahati sa kanyang 1/3, wala siyang kahati sa 1/6. Ganyan po ang pagkakaiba ng nanay at saka ng lola. Ngayon, karagdagang kaalaman. At inshallah bukas po ito. O kaya, kunin ko na lang siguro ngayon. Sayang yung oras natin, tumatakbo kasi. Seminar naman, so walang problema, mahaba yung oras. Ngayon mga kapatid, ano ang pagkakaiba? Tatalakay natin insyaAllah ang pagkakaiba ng ama at lolo. Yung nagagawa nila sa mana. Ano ang pagkakaiba nitong dalawa? Yung ama at ang lolo. Ano ang pagkakaiba nitong dalawa? Ang ama at ang lolo. Ngayon, papasok na tayo papasok ko ang mana ng mag-asawa. Tatalakay natin inshallah yan. Paano kung patay na ang lola at lolo, nanay at tatay? Sino na pong magmamana? Ay, titingnan pa natin kung may mga anak o apo ang namatay. Okay, so ngayon bago po ako magpatuloy pala, magbibigay muna ako ng tanong. Pakisagot po mga kapatid, pakisagot po ang aking isusulat. Okay, ngayon oras na po para magkwenta ngayon at titingnan ko po, susubukin ko po kung talagang naunawaan po ninyo. Ang pera pong hahatiin ninyo ay 150,000 pa rin po. Okay, ito po ang tanong. Okay, pakisagot po. Ang pera po ay 150,000. Start na po. Tingnan niyo po na mabuti. Idudrawing ko po para makita niyo po ang kanyang, para meron po kayong tasawur. Tingnan niyo Tingnan niyo itong tatlo kung magkakapantay. Para yung iba kasi,
sinabi nila mahjub, ibig sabihin hindi binigyan ng mana. Tingnan nyo naman buti ha. Ito yung namatay. Tama. Kung ito drawing nyo kasi, makukuha nyo. Tapos, may dito. Okay? Then, may dito. Mayroong ab dito. Ab. Okay. Dito, may om. Then, okay, tingnan nyo na mabuti. Okay. Tingnan nyo na mabuti mga kapatid, tingnan nyo. Magkakapantay ba o hindi? Pakisagot lang po. Itong tatlo. Magkakapantay ba itong tatlo o hindi? Pakisagot po, pantay po ba sila ng ng antas? Pakisagot po mga kapatid. Ano po napansin nyo? Pantay o may mas mataas sa kanila? Kasi kung may mas mataas sa kanila, papasok dito ang tinatawag na mahjub. Pero kung walang mas mataas sa kanila, wag po tayo maglagay ng ng hajub. Tingnan nyo na mabuti nung sinulat ko, nang nakita nyo na ngayon. Walang mas mataas sa kanila, tama ba? Siyempre, wala na itong tatay. Wala na itong nanay. Pero tingnan nyo itong tatlo. Hindi ba't magkakapantay sila? Pantay sila lahat. So, bakit pipigilan ng bawat isang kanyang kapantay? Wala po sa kanila pantay sila ng antas lahat. So, dahil pantay sila ng antas, yung tatay dito, automatic yan, 1/6. Bakit 1/6? Dahil may bint na tatanggap ng 1/2. Dahil may even dito pala, even. Di ba, tinalakay natin na kapag may lalaki sa baba, na may lalaki, di ba yung lolo, kagaya ng mana ng tatay? So dahil may anak na lalaki dito, so 1/6 lang sa tatay, ay lolo. So 1/6. So dahil pantay na, burahin ko na. Nakita nyo na pantay. So wala sa kanila dapat na makakalamang sa kanyang na bubura, kumbaga hindi magmamana ang kapantay niya. Hindi pwede na yung isa sa kanila ay pipigilan niya yung kanyang kapantay. Kasi magkakapantay po mga kapatid, kaya wala pong mahjub dyan. Yung abu-ab dito, tatanggap ng 1/6. Bakit? Kasi sabi ko sa inyo kanina, na ang lulo, yung abul-ab, yung tatay ng tatay, ay kagaya po ng mana ng tatay. So dahil mayroong ibn na nasilip natin na may ibn at naunawaan po ng majority sa inyo, kaya binigyan lang po siya ng 1/6. Yung dito at saka ab, kapantay lang po ng abu-ab yan. Kapantay lang po kumbaga parang nanay at saka tatay lang po pinag-uusapan dyan. So dahil lula po sila at alam natin na ang lula, hindi po hihigit ang mana nila. Hindi po hihigit ang mana nila sa 1/6. Hindi po ba nabanggit ko yan? Na ang kanilang mana ay hindi hihigit sa 1/6? Okay, sana nafa-follow po ninyo. Ang lola ay hindi po hihigit ang mana nila sa 1/6. Kaya ang 1/6, maghahati na po sila dyan. Yung bint dito is kalahati lang po ang kanyang mamanahin kasi wala po siyang kasama. Ito naman dito, yung bintu iban, saka ibn iban, mayroong sumagot sa inyo na itong bintu iban is sudus. Sudus, hindi po pwedeng sudus. Bakit hindi pwedeng sudus? Mayroon siyang kapatid na lalaki. Dahil mayroon siyang kapatid na lalaki, itong dalawa na ito ay asaba bil ghaib. At hindi pwedeng sudus ma'al asaba, hindi. Sudus kung bint lang. Ay kaso may kasama siyang kapatid na lalaki, kaya asaba bil ghaib. Sa kanila mapupunta ang matitira. Okay? Sa kanila mapupunta ang matitira. So kung hahatiin natin, ang mamanahin ng tatay ay ng lolo is 25,000. So ang mamanahin ng dalawang ito, hati sila sa 25,000. So tag 12,500 pesos bawat isa sa kanila. Okay? So ito is kalahati is 75,000. So ito, i-divide mo sa tatlo. So i-divide mo sa kanilang 25,000. So yun na po, yung sagot. Yung, paano ba yung i-divide natin? So yung 25,000 i-divide natin sa 3. Kasi tatlo yan eh. Bawat isang lalaki is 2 yan. 2. Then ito 1. So i-divide natin. So ang babae tatanggap ng 8,333.333. Then times 2 para sa lalaki naman. So 16,666.667. So tingnan nyo po. Yan po ang tamang sagot. So nakita nyo na po.
Yan, ganyan po. Dapat i-drawing nyo po para makita nyo kung may magkapantay ba o hindi magkapantay. Malinaw po ba mga kapatid? Malinaw? Pa-comment lang po. Malinaw po ba yung sagot na pinakita ko? Pa-comment lang po kung naiintindihan po ninyo na mabuti yung pagsagot natin. Huwag niyo pong hindi po pwede na yung kapantay niya ay maging dahilan para pigilan niya magmana ang kanyang kapantay. Hindi po. Magkakapantay ito sila. Magkakapantay sila. Kaya wag niyo pong sabihin, wag niyo pong gawin na yung iba sabihin niyo walang mana, ito walang mana. Paano sila hindi walang mana? Magkakapantay yan. Parang nanay at saka tatay lang yan, dalawang yan. So malinaw ha? Inshallah malinaw? Malinaw po mga kapatid ha? Okay. Ngayon, next na tanong. Hindi ko pa muna dadagdagan ngayon. Hindi muna tayo papasok sa mag-asawa kasi kung ngayon pa lang nalilito na kayo. Mas lalo na. Kaya sa mga kapatid, review po kayo kasi bukas papasok na po tayo sa mana ng asawa at saka bukas po papasok po tayo sa mana ng asawa. Harap pala ako sa camera. Bukas po papasok na po tayo sa mana ng asawa na lalaki at babae at papasok na po tayo sa umariyatin. Ikukunik po natin ang mana ng ang mag-asawa sa mana ng magulang. Okay? Ikukunik po natin bukas inshallah. Isa sa mga pagbabago po ng paghahati natin. Kasi yung mana ng mag-asawa, ikukunik po natin sa mana ng magulang. Doon po papasok ang tinatawag na umariyatain. Umariyatain o tinatawag sa mustalah ng faraid na gharrawain. Umariyatain o tinatawag na al-gharrawain. At bukas din inshallah, pagka natalakay natin ang mana ng mag-asawa, kukunin natin ang pagkakaiba ng mana ng lolo at ng ama pagdating sa kapag nakasama niya ang nanay. Pag nakasama niya ang nanay. So tatalakayin po natin yan bukas, kaya abangan po ninyo. Habang tumatagal ay medyo pahirap po ng pahirap ang ating aralin sa faraid, pero kapag nasundan po ninyo, inshallah para po kayong iinom ng tubig na malamig. Okay? Inshallah. So ngayon, next na tanong. 150,000 pa rin po ang hatiin. Sister Rohani, pasensya na po Sister Rohani kung hindi ko po masyadong napagbibigyan yung ano mo kasi i-review mo na lang po inshallah din para ma-follow mo po yung ano namin, yung term na ginagamit namin. Okay, so ito po. Okay. Sagutin niyo to ha. Okay, pakisagot po. So, alhamdulillah. Okay. So, ngayon kailangan ko nang sagutin ha. Sasagutin ko na po. Para po sagutin ko na po. Sa lahat po ng nagkamali. Okay, tingnan nyo. Tingnan nyo po na mabuti. Yung dito, dito mga kapatid, wala pong mana yan. Mayroon sa inyo binigyan ito ng mana. Alam nyo kung bakit walang mana? Dahil kay di po ba sinabi ko po sa inyo na hanggat buhay ang walang mana ang lola? Nakalimutan nyo po? Hanggat buhay ang walang mana ang lola? So, ang dahilan, bakit hindi magmamana ang lola, isa sa dahilan, ang nanay ay buhay. Ang pangalawang lola na hindi magmamana, kapag buhay ang tatay at ang lola sa tatay na yan, ay wala ring mana. Ang abu-ab dito ay walang problema, ang kanyang mana ay 1-6. Bakit 1-6? Dahil may babae. Babae, walang lalaki. Huwag niyong kalimutan. Ilagay niyo po yan, asaba, plus asaba. 1-6 plus asaba po. Kasi pag sinabi niyo pong 1-6 lang, kahit na alam niyo po yung asaba, ang maiintindihan po natin, ibig sabihin, ang
nilagay mo lang dahil may lalaki. Kaya po nilagyan mo ng 1.6. Mali po yun. Kasi pag nilagyan mo ng 1.6, ang ibig sabihin po niyan, may lalaki sa baba. Yan po ang ibig sabihin para maunawaan nyo po. Kaya dapat ilagay nyo po yung asaba. Pagka nilagay nyo po ito, yung 1.6 plus asaba, automatic po, naunawaan po ng inyong teacher na ang tagapagmana ay babae. So, importante po yun. 1.6 plus asaba, napaka-importante po din kasi common po na pagka nilagay mo yung 1.6, lalaki po, mayroong lalaki sa baba. Pag nilagay mo ng 1.6 plus asaba, automatic po, babae pong nasa baba. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nyo pong ilagay. So, ang dito tatanggap ng 1.6. At dahil sa hindi po magmamana ang lola. Bakit buhay ang Okay, malinaw po. Tama. Okay, alhamdulillah, intindihan. So, ang bint dito, ang dalawang bint dito, tatanggap po ng 2/3. Yan. So, congratulations po sa lahat ng nakasagot. Congratulations po sa lahat ng nakasagot. Okay? So, ito na, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan. Okay? So, bago tayo magtapos, last na tanong. Magbibigay po ako ng last na tanong. Bago po tayo magpaalam. At bukas, abangan niyo po inshallah bukas. Ulitin ko po, ang tatalakay natin, ang mana ng mag-asawa plus ipapaliwanag po natin ang salitang Umariyatain at ang pagkakaiba ng mana ng tatay at ng ama. Bukas po, ipapaliwanag po natin yan inshallah. Sa ating pagtalakay sa pang-anim na araw na po natin bukas. Inshallah sa Faraid. So next na tanong, bago tayo magpaalam, kasi mayroon pa po akong pagtuturo online sa school namin. Pagkatapos po ng asar. So kailangan po, so sapat na po yun. So final na tanong, pag-isagot po. Bago tayo magpaalam ngayon. Diba? Tatlo. Okay. Yan na po. Yan na po ang tanong. Pero baka hindi masyado makita. Okay. So, pag-isagot po. Final na po bago tayo magpaalam. So, ibig sabihin, na-master nyo na po ang... Yan. Check ko nga. Pag-isagot po. Ang tanong ay... Ummuab. Then, ummuom. Okay. Ano yun? O tama, tatlong po ang magkakasunod-sunod. At saka, ay tama. Wala palang alip. Yan. Okay?
Start na po, pakisagot. Ab, at saka ab. Ibig sabihin, may dalawang lola, bintu ibn, at saka bintu ibn. Isang bint. At inuulit ko po mga kapatid, sa sino man sa inyo ang gustong mag-sponsor sa premium, inshallah. Actually, ito pagtuturo ko sa inyo, hindi po dahil sa premium. Ito po ay para po maituro ko rin po yung kaalaman na nawawala na po itong faraid. At para paninkaris na rin natin at para makatulong na rin po sa mga kapatid natin na mga lalong-lalo na special po sa Pilipinas, yung mga estudyante ngayon na nanonood na nasa Pilipinas po, kung saan hirap po sila sa paghahanap buhay dahil sa pagka-quarantine, limitado lang po yung galaw. So, papadalhan po natin ng 500 load ang sinumang unang 20 na estudyante natin na makaka-perfect sa ating faraid. Okay? Pag hindi naman na perfect, so titinan pa rin natin yung ano. At saka yung mga qualified na mga pwede mag-exam kasi yung iba dito kasi kung nakita natin na hindi naman masyado nangangailangan, kausapin natin na ibigay sa mas nangangailangan yung kanilang mapapanalunan. Walang problema, sumali lahat. So pwede po mag-sponsor sa ilang winner na mabibigyan natin ng 500 at kahit hindi na po kailangan ibigay sa akin, pwede na pong idirekta na ibigay doon sa mananalo ang premium. Inshallah. 500 load ang ipamimigay sa bawat isa sa 20 na unang makaka-perfect sa ating exam. At ang ating pagpapa-exam ay ganito po, live po. Live po ang pagsagot. Ibig sabihin sa oras na yun, kailangan nakaprepare ka na. Kasi kung magre-review ka pa lang, mauunahan ka ng kasama mong sumagot. So yan po ang tanong, ab, ab, bintu ibn. 150,000 po ang paghahatian. Magkano po ang mana ng bawat isa? Biyayaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa inyong pagsusumikap sa mga oras na mahaba na ginugol nyo para mag-aral. Alam ko po na yung iba dyan nakadata lang, yung iba siguro hindi natin alam, pwedeng nanghiram na lang para makapag-aral. Dublihin nawa ng Allah ang ginastos ninyo para po makapanood, makapag-aral po sa ating pagtuturo ngayon. At biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malawak na pag-unawa, kaalaman upang maunawa ng faraid. At inuulit ko mga kapatid na nag-aaral, isa po ito sa kaalaman na nawawala. Kaya para po hindi po mawala, ituro po ninyo sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kamag-anak para po nare-review po ninyo at didikit po sa inyong utak inshallah. So ang ab is 0, sa ang ay 1/6. Okay? So ang ab dito ay 1/6 plus asaba, so ang bint dito ay 1/2. So ang bintu ibn ay 1/6. Then yung 25 divide sa kanila. Tama. Okay. Okay, so mamaya ko po sasabihin kung sino mga naka-perfect para po hindi po makita muna ng iba. So hayaan ko po muna na makasagot ng iba. So unang sumagot si Gutofrido. Ang sagot niya ay walang mana yung ab. At yung sabi niya ay tatanggap ng 1/6. At yung ab sabi niya ay tatanggap ng 1/6 plus asaba. At ang bint dito sabi niya ay tatanggap ng 1/2. At yung bintu ibn na dalawa ay tatanggap pareho, paghahatian daw nila ang 1/6. So yan po ang kanyang sagot. So sa mga ngayon lang pumasok, pwede po ninyong i-review ang ating mga naunang tinalakay. Nasa page po natin, nasa wall po natin. So alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa Allah dahil napansin ko po na marami po ang nakaunawa ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa faraid. Yung magkakasama dyan, turuan nyo po yung katabi nyo para po matuto rin po. Ab, lola na galing sa ama. Lola na sa tatay, walang mana dahil sa tatay.
Lola 1/6, tatay 1/6 plus asawa, okay. Anak na babae 1/2, and then okay. So mamaya inshallah sasabihin ko po yung mga perfect. So ang sagot ay pareho kay Gotofredo. Ang sagot ni Ibrahim Tato ay kapareho sa sagot ni Gotofredo. Wala. Okay. Pangatlong sumagot, si Ismail Datu Imam. Sabi niya, ang umuab ay wala. Ang umuom ay 1/6. Then, yung ab ay 1/6 plus asabab, yung naps, then 25. Ang bin to even ay, ang bin pala ay 1/2. So, ang 2 dito ay, okay, mashallah. So, sige. Mashallah. Hindi ko po muna sasabihin kung perfect ba o may mali o may tama. Ayan ko po muna makasagot ng iba. Si Brother Paraiso, ang kanyang sagot ay 1/6 ang ab, bint 1/2, binto ba, okay? Okay lang, pero kay Brother Paraiso, medyo lumayo ang sagot mo, Brother Paraiso. Medyo lumayo ang sagot mo. Review mo lang Brother Paraiso. Inshallah makukuha mo 'yan. Kay Ubayd ang bint is kalahati, 1/2 ang bint to even, 1/6 divide na po sa kanila, then yung daliom. Okay? Then yung ab Asaba ang liab mahjub. Okay, inshallah. Mamaya isahin po natin ang mga naka-perfect. So dito naman kay Ginash, ang kanyang sagot ay 0. Ang ay 1/6 at ang ab dito ay 1/6 plus asaba at 1/2. So hati na po sila doon. Okay. Mashallah. Okay. And then si Arif, ang lola sa tatay wala naman ang lola sa panglawa. Okay. 1/6 ang tatay asabing, okay, 1/6 plus asaba, okay, then 25 na, okay, 25, then yung 1/2 tatanggapin ng ang dalawang anak na babae, 1/6, okay, mashallah. So ngayon babalikan ko. So mayroon tayong natitira na para magpaalam, ilang minuto. So balikan ko ang sagot. Ang mga nakasagot ng tama mula sa mga sumagot ay si Godofredo. Tama ang kanyang sagot. Si Ibrahim Tato, tama rin ang kanyang sagot. Si Princess Black, ang kanyang sagot ay teka lang. Kay Princess Black. Princess Black. Sumagot pala si Princess Black. Princess Black, ang sabi mo, ang umuab ay wala, ang umuom ay 1/6, at ang ab ay asaba. Mayroon ka na naman nakalimutan, Princess Black. Kagaya pa rin po na nakalimutan mo. Pero correct po ang pagbibigay nyo ng pera. Mayroon ka lang nakalimutan na naman. Kay Ismail, ang kanyang sagot ay umuabat ay wala, ang umuom ay 25k, 1/6, at ang ab ay 1/6 plus asaba bin nuts. So ang binto iba ni 1/2. Okay, so tama po, perfect po si Brother Ismail. Brother Paraiso, lumayo po ang sagot mo. Si Brother Abu Ubaid Tingkay, ang kanyang sagot ay 1/2 sa bint, at ang bintul iba ni 1/6, takmilatal lithulusain, at ang jad tuliom ay tatanggap ng 1/6, at ang ab ay asab 1/6 plus asaba, at ang umli ab ay mahjub. Perfect din po. Si Abu Ubaid, perfect ang sagot. Tama ang sagot. Si Jinash, ang kanyang sagot ay umuab ay 0, ang umuom ay 1/6, at ang ab ay 1/6 plus asaba, correct. So 1/6 1/2. So perfect din po si Brother Jinash. Mashallah. Si Arif ay perfect din po ang sagot. Si Nasruddin, okay, walang problema eh. Brother Nasruddin, walang problema. Ang al-ab at ang umuom, wala na yan.
75 ka binto Ibn, dalawa asaba. Nako. Brother Gaddafi, sinabi ni Nasruddin na classmate daw kayo. Kaya Brother Nasruddin, wag mong kalimutan, turuan si Gaddafi. Medyo hindi pa po naintindihan ni Brother Gaddafi po. Ang om ay wala. Ang om ay 1-6. Okay. Ang ab ay 1 plus asaba binto. Okay. Okay. Perfect. Brother Nasruddin, wag mong kalimutan turuan si ang classmate mo. Si Gaddafi, wag mong kalimutan turuan. Magkasama naman kayo ng lugar. Si Brother Abdul Nasir, Om is 0. So, ang Om is 1-6. 1-6 plus asaba, bint 50. Okay, perfect. Abdul Nasir, perfect po. Tama po ang sagot niyo. So, Ustad, na-check niyo po yung sa akin. Pero, hindi ko nakita post niyo. Kay Yasnia, may sumagot po ba kayo? Bakit hindi ko nakita? Iba kung scroll up ko. Wala po, sister. Wala pong nakalagay na sagot. Pag-send po ulit. Copy paste mo, send po ulit kasi hindi ko nakita. Ang umuab ay wala dahil buhay ang okay. Mashallah, talagang naintindihan nyo. Then yung om at dito ay 1-6. Then yung ab dito ay 1-6. Okay, plus asaba. Ang binto Ibn ay 1/2 at ang binto ay 1/6. So, divide na po sa kanila yung dalawa. So, tama, correct po. Dalawang babae, 1/6 sila. Okay, so tama. Okay, wag mo kalimutan, brother, Brother Nasruddin Maulana, turuan mo yung classmate mong si Gaddafi. Sister Yasnia, pwede paki-copy paste mo na lang yung sagot mo para makita ko po. Copy paste mo, then i-send nyo po ulit kasi hindi ko po makita. Na-scroll up ko na po pero hindi ko po nakita. Okay, wala, perfect naman sa inyo Wala, hindi ko makita yung hindi ko makita yung sagot nyo. Hindi ko makita yung hindi ko makita. Yes, scroll up ko na wala akong makita na sagot. Wala, hindi ko makita yung sagot. Abu. Hindi ko po makita ang sagot nyo. Okay, tama. Sa unahan ni Godofredo po, hindi po kasi na-copy paste. Okay, so okay, walang problema dun ba, Sister Yasnia? Sa unahan ni Godofredo, sa kay Godofredo wala po wala po siyang kasunod si Godofredo wala pong ang sumunod kay Godofredo na sumagot ay si Ibrahim Tato po ang sumunod na sumagot sa kanya. Ito po yung nag-appear sa sa kwan ko, sa screen ko. Wala pong nakita na sagot nyo. Pero inshallah alam ko na tama yung sagot nyo. Okay, so okay na po yun, inshallah. Pwede mo naman i-send sa akin sa private message para mag-check ko po yung sagot. So inshallah mga kapatid, hanggang dito na lamang. Okay, so magpapaalam na po ako. Hanggat sa magpapatuloy po bukas, inshallah, asahan nyo po na ganitong oras din po para mas maaga po tayo matapos. At sa abot ng aking makakaya mga kapatid, inshallah, ay matapos po natin ang tafsir ng Surah An-Nisa. At bukas, inshallah, magsisimula po tayong basahin ang verse 12. Ang natapos na po natin ngayon, basahin ang verse 11 sa Surah An-Nisa. Bukas naman po ay verse 12 mula sa Surah An-Nisa. Ang pasok po natin ang mana na tinatawag na Umariyatain o Al-Garrawain at ang pagkakaiba ng mana ng tatay at ang lolo. So, importante po yung lahat. So, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam.